God's morning mga kapatid. Sa ngayon po ako muna ang magbibigay po ng mensahe na galing sa ating Panginoon sapagkat ang aking pong asawa ay hindi makapagsalita. So, ang ating pong tutunghayan ngayon ay From Trash to Treasure, the Story of the Cornerstone. Ito po ay magmumula sa Mark 12:10. Sabi po dito sa Mark 12:10, hindi ba't nabasa ninyo ang sinabi sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa panibagong araw na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa proteksyon na ibibigay mo sa bawat isa. Ganon din po, Panginoon, samahan mo po ang bawat isa upang maunawaan namin ang iyong mensahe na gustong iparating sa amin at aming itong maisapamuhay, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa complete healing na ibibigay mo sa aking asawa. Ganon din sa aking anak na si Casey, Panginoon. Sa kanilang mga nararamdaman, sa kasakit ng kanilang lalamunan, Panginoon, alam po namin na tatanggalin mo po lahat ng ito, Panginoon. Ganon din po sa mga lahat na kakarinig ng iyong mga salita. Maraming salamat po sa complete healing na ipagkakaloob mo. Ganon din po, Panginoon, samahan mo po ako upang maihatid ko po ng maayos ang iyong mensahe, Panginoon. Maraming salamat po. Ang lahat ng ito ay aming tinataas sa iyong pangalan. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Dito po sa ating binasa sa Mark 12, ang kwento po ay ang batong itinakwil. Ito po ay higit pa sa isang makasaysayang pangyayari. Ito ay isang salamin sa ating sariling buhay. Lahat tayo ay nakakaranas ng pagtangi, pagkabigo, at pagkawalang halaga sa iba't ibang panahon. Ngunit ang talaga ay nagbigay din ng pag-asa at nagpapaalala sa atin na maging anuman ang ating karanasan, ang Diyos ay may kakayahang magamit ang ating mga kakayahan para sa kanyang mga layunin. Sama-sama po nating tuklasin ang personal na kahulugan ng mga talatang ito. Ang una po, ang pagtakwil. Ang mga tagapagtayo ng bahay ay kumakatawan sa mga lider ng relihiyon. Noong panahon ni Jesus, ang tumatangi sa kanya ay tumatangi sa kanya bilang Misayas. Itinatakwil nila siya dahil sa kanyang mga turo at gawa at itinuturing nilang salungat sa kanilang mga tradisyon at inaasahan. Ito daw po ay sumisimbolo sa pagkakait ng sangkatauhan sa plano ng Diyos para sa kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Sa isang antas, ito ay sumasailalim sa sariling pagtangi sa Diyos bago natin tanggapin si Kristo bilang Panginoon at ating tagapagligtas. At ang pangalawa po, ang pagiging batong panukulan. Sa kabila ng pagtangi, si Jesus ay naging batong panukulan. Ang pundasyon kung saan itinayo ang batong templo, ang bagong tipan. Siya ang santo at ang pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano. Ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ay nagbigay daan sa kaligtasan at sa bagong buhay sa espiritual. Ang pagiging batong panukulan ay nagpapahiwatig ng kanyang kahalagahan at kapangyarihan sa pagtatayo ng isang matatag at walang hanggang kaharian ng Diyos. Ang talata pong nagmumula sa awit 118 verse 12 na isang propesiya tungkol sa Misayas. Ating pong tunghayan ang awit 118:22. Ang sabi po dito ay,
Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panukulan. Si Jesus daw po ang nagsipin nito upang ipakita na siya ay tinutukoy ng propesiya. Ang paggamit ni Jesus ng lumang tipan ay nagpapatunay sa kanyang pagiging Mesaya sa naipinangako. Ito ay nakatuon sa pag-unawa sa orihinal na konsepto at aplikasyon nito sa buhay ng mga mananampalataya. Ngayon, ito pong from trash to treasure. Ang pariralang from trash to treasure ay nagpapahayag ng pagbabago na dulot ni Jesus. Ito po ay itinatakwil na ang bato naging pamahalaan. Teka lang po. What happened? Dali lang po. Yan. Saan na tayo? Ang itinatakwil na bato ay naging pamahalaang naging bahagi ng gusali. Ganito rin ang ating buhay. Bago tayo matagpo kay Jesus, maaari tayong maging basura, puno ng kasalanan at kawalang ng pag-asa. Ito po ay sumasarili sa ating buhay. Tayo po ay dati basura ang ating buhay, pero nung matagpuan natin ang ating Panginoong Jesucristo, naging kapaki-pakinabang, nagkaroon po tayo ng pag-asa. Ngunit sa pamamagitan ng kanyang biyaya at pagmamahal, tayo ay nagiging kayamanan. Mga anak tayo ng Diyos, may bagong buhay at may pag-asa para sa walang hanggan. Ito ay naging makapangyarihan simbolo ng pagbabago at pagtubos. Ang impact ng Marcos 12:10 para sa atin ay narito po sa mga pangunahing punto. Una, pagkilala sa sobereneya ng Diyos sa kabila ng pagtanggi. Ang talata ay nagpapaalala ng mga plano ng Diyos ay hindi nababago kahit na tanggihan siya ng tao. Ang modernong panahon kung saan marami ang nagdududa sa Diyos o naghahanap ng alternatibong mga solusyon tulad ng materialismo o sekularismo. Ang Marcos 12 ay nagpapatunay na si Jesus rin ang sentro ng kaligtasan. Kaya siya ay itinakwil, ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ang naging pundasyon ng bagong tipan. Ang mga halimbawa po nito ay sa gitna ng krisis. Ito man ay personal o global. Ang pagtitiwala sa Diyos bilang batong panukulan ay nagbibigay ng katiyakan na siya ang nagdala ng layunin at pag-asa sa anumang sitwasyon. Ang pangalawa po, pag-asa para sa mga itinakwil o nasaktan. Ang imahe ng itinakwil na bato ay sumasailalim sa mga taong nakakaranas ng pagtangi, pagkabigo, o kawalan ng halaga. Sa kasalukuyang kultura na madalas magpahalaga sa tagumpay at kasikatan, ang talata po ay nagtuturo ng mga halaga natin ay hindi nakadepende sa pagkilala ng tao kundi sa pagtanggap ng Diyos. Ito po ang mga aplikasyon natin. Para sa mga nabubuhay sa hirap, pagkakasala o kawalan ng direksyon, ang mensahe sa Marcos 12:10 ay nagpapaalala na ang Diyos ay may kakayahang gawing kayamanan ang sinumang handang magtiwala sa Kanya. Ang hamon po ng pagiging batong panukulan sa lipunan. Bilang mga mananampalataya, tayo ay tinatawag na maging bahagi ng bagong templo na ang pundasyon ay si Kristo. Sa kasalukuyan pong panahon, ang nangangahulugan nito ay ang pagiging liwanag sa gitna ng moral na kadiliman. Halimbawa po nito ay yung mga korupsyon, kawalan ng mga integridad.
Ang pangalawa po ay ang pagpapakita ng pagmamahal at habag sa mga marginalized gaya ng ipinapakita ni Jesus sa kanyang ministeryo tulad po ng pagtanggap sa mga bata at sa mga mahihirap. Ito po ay makikita natin sa Mark 10:13-16. Ang sabi po dito ay 13. May mga taong nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya ang mga ito sa kanyang kamay. Ngunit pinagalitan sila ng mga alagad. 14. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, hayaan ninyong lumapit sa akin ng mga bata at huwag ninyong pagbawalan, sapagkat ang mga katulad nila ang nabibilang sa kaharian ng Diyos. 15. Tandaan ninyo, ang sinumang hindi kumikilala sa paghahari ng Diyos tulad sa pagkilala ng isang maliit na bata, ay hindi paghaharian ng Diyos. 16. Kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at binasbasan sila. Sa ika-4 naman po, babala laban sa espiritual na pagkabulag. Ang mga Pariseo o relihiyosong leader noong panahon ni Jesus ay bulag sa kanilang pagkamisaya dahil sa kanilang pride at tradisyon. Sa ngayon, ang babala ay nananatili. Huwag maging bulag sa katotohanan ng Ebanghelyo dahil sa makabundong ambisyon o kompormiso. Ang halimbawa po nito, ang pagpili sa kayamanan o kapangyarihan kaysa sa pagsunod sa Diyos, tulad ng nabanggit sa Mark 10:17-22, ay maaaring magdulot ng espiritual na pagkabulag. Sabi po dito sa 17, nang siya'y paalis na, may isang lalaking patakbong lumapit kay Jesus. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? 18. Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. 19. Alam mo ang mga utos ng Diyos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, huwag kang mandaraya, igalang mo ang iyong ama't ina. 20. Sumagot ang lalaki, Guro, mula pa po sa aking pagkabata ay tinupad ko na ang mga iyan. 21. Magiliw siyang tiningnan ni Jesus at sinabi, may isang bagay pa na dapat mong gawin. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ibigay mo sa mga mahihirap ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin. Ang pagkilo sa ilalim ng kaharian ng Diyos. Ang pagiging batong panukulan ni Kristo ay isang lamang teolohiya o konsepto, kundi hamon mabubuhay bilang bahagi ng kanyang kaharian. Kasama rito ang pagiging mapagkumbaba tulad ng makikita natin sa Mark 10-15, tulad ng mga bata. Sabi nga po dito ay, tandaan ninyo, ang sino mang kumikilala sa paghahari ng Diyos tulad sa pagkilala ng isang maliit na bata ay hindi paghaharian ng Diyos. Pagbibigay ng priority sa Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay, ito po ay makikita natin sa 12:30-31. Ang sabi po dito ay, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. 31. Ito naman ang pangalawa. Igibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito.
Ang conclusion po natin dito sa Mark 12 to 10 ay hindi lamang makasaysayang pahayag kundi bukas na pagpaanyaya sa lahat na kilalanin si Kristo bilang tagapagligtas at pundasyon ng buhay. Sa panahong puno ng pagdududa at kaguluhan, ang talata ay nagpapaalala na ang Diyos ang may huling salita at kanyang plano ang magtatagumpay. Sa hamon sa atin, maging bahagi ng kanyang gawain sa pamamagitan ng pananampalataya at pag-asa kay Jesus. So, tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa iyong mga salita na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat po. Nawa ay naunawaan na po ng bawat isa ang iyong mensahe, Panginoon. Maraming salamat po at complete healing na ipagkakaloob mo sa aking asawa. Maraming salamat po. At dadako naman po tayo sa ating mga nakasama ngayong araw na ito. Pasensya na po kayo at hindi makakapagsalita ang aking asawa at kailangan po niyang ipahinga ang kanyang boses. Tayo po ay sinamahan unang-una ni Ate Lilibet Chua from Cotabato. Hello po. Kay Mama galing sa Santa Rosa. Ma, kumusta kayo dyan? Sabi po niya ay good morning everyone. O tayo. Ayan. Sinundan naman po ni Ate Nela Nunoso. Magandang umaga sa Nunoso family. Sumunod naman po ay si Ang sumunod naman po ay si Ate Carmeline Tanyo. God's morning sa iyo, Ate Carmeline. Sunod ay si Alma Tatel. God's morning po kay Ate Marta. Sunod naman po, ang sabi nga po ni Sister Alma, mapagpalang umaga, Pastor Mon and Sister Winnie. Sabi naman po ni Ate Marta ay, God's morning, Pastor Mon. Mapagpalang umaga, mga kapatid, kay Kristo Jesus. Sabi naman po ni Ate Edna, God's morning, my dear brother and sister in Christ. God bless us. Kay Ate Winnie, Patuwal naman po, God's morning, Pastor. Sister Winnie, sa lahat po. Sabi naman po ni Sister Nella, praying po, Pastor, for fast recovery. Salamat po, Ate Nella. Amen. Sabi naman po ni Mama, healing para sa iyo, anak, Pastor Mon. Ayan. Kasama din po natin si George Bios. Maraming salamat po. God's morning everyone. Praise the Lord. Amen. Yun po ang mensahe ni Kuya George Bios. At kay Gloria Makandili. Welcome, kapatid. Ganon din si Sister Medi Garcia. God's morning po, Ma'am Medi. At ganon din si Abigail. Abigail daw. Hello, Abigail. Hindi ko alam kung anong oras dyan. Kung morning ba o gabi sa iyong kinalulugaran sa US. God's morning po sa inyong lahat. Pasensya na po at ako po nagbigay ng mensahe ngayong araw na ito. Baka po bukas ay si Pastor Mon na ulit. Nawa ay mabigyan na siya ng matanggal na yung sakit ng kanyang lalamunan. So God's morning po sa inyong lahat. Mag-iingat po tayong lahat. Tayo po ay dadako ngayon sa ating panghuli, ang ating shout for victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together we are for Christ. God's morning po. 3:20 po in the afternoon. Get well soon, Pastor, sabi po ni Abigail. So salamat po sa inyong lahat na
nananalangin para sa recovery ng aking asawa. Pagkat alam po natin na bibigyan ng aking asawa ng kagalingan para po magpahayag pa ng mabuting salita ng ating Panginoon. So magandang umaga po muli. Mag-iingat po kayong lahat.